Isa lang po ako sa Manila, basura. Tapos nagnangalaka, tapos nagpupuna sa mga kotse, utusan, tapos mamarka. Tapos sa DSWD po sa Del Paso, nagtrato po ako doon. Sinusuntok ng mga baso sa day. Pero hindi po ako nalaban kasi sabi nga po ng nanay at tatay ko, huwag kang lalaban pag wala ka mo sa ginawa. Kasi ang hirap po kasi mag-comply na wala din po mga makikipagin sa buhay ko. Ang sakit na nga lang po ng pakiram din ng pag-aaral kahit nasa project ko ako. Dati Frankie, gusto ko makapag-aaral na rin sa grade 10 po. Tuloy po grade 10. Yung birth certificate ko po nasa malasipin po lahat ng compliance. Taga Malasiki ka? Apo, Saan sa Malasiki? Papa ko, seasons veterinaryo po. Michael David po yung mga nag-lectures ko yun po. Taga Malasiki ako. Ito na na-experience ko sa buhay sa pamilya ko po yung totoo. Yung kinukulong ko tapos kinakatunan ko sa paa. Na parang po baliw daw po ako kung lumabas kasi galap daw po ako ng gala, kung saan daw po ako pumunta. Pero hindi po nila alam na inaayos ko yung pagpamahalan ng karga. Kaya yung sinabi sa sarili ko, ay tumayas na nga lang ako dito, magpakalan kayo. Alam niyo po ba na dito sa Manila, natuto po ako magpasura, malakan, magmalimos, magpulas-pulas ng kotse, maging alipin, utusan ng mga sila Coco Martin, naging ano rin po, standby gym po ako bilang basurera sa Batang Quiapo, bilang si Babes, pag-talk po. Tapos po, sana sa hiling ko ngayong yung birthday ko po, nag-try ko sana po. Gusto ko na pong bumalik na dati dahil hindi ko na po makapag-aral. Dahil po yung course na natapos. Namimiss mo ba yung pamilya mo? Gusto ko na po lahat ng pamilya ko po. Bakit po si Daddy Frankie ang naisipan nyo i-message? Lagi ko po napapanood yung mga vlogs niyo. Kaya sabi ko baka magpapakasakali ako eh. Naano ko naman na nag-reply kayo, sabi ko legit talaga. Kaano-ano nyo po yung inilalapit nyo sa amin? Wala po, hindi po namin siya talaga kilala. Isa lang po, isa lang po. Hindi po namin siya kilala. Bali po dinala po yun ng kapatid ko sa amin. Sabi niya kaibigan na, ang unang pakilala niya kaibigan. Nang pinadira ng diyan siya natutulog sa amin. Kunyari, hiwalay pa sila ng higaan. Eh, nung mga ilang araw na, nagtatabi na sila. Eh, sa kwarto ng kapatid ko. Tapos ngayon, eh, may asawa po yung kapatid ko. Pero hindi dito sa amin nakatira. Nung nagkita sila diyan, yun, doon na siya parang lagi na siya lagi na sila nag-aaway. Pero yung hipag ko, hindi naman diyan talaga nakatira. So, ibig sabihin, inuwi ng kapatid ninyo? Oo. Dahil nga po, sabi niya, Saan niya po nakuha yung yun ang di po namin alam. Basta sabi niya po, galing probinsya. Hindi niyo nakausap yung kapatid niyo? Hindi namin siya tinatanong. Basta yun lang po yung sabi niya, galing po yun ng probinsya na lumuwas ng Maynila. Hindi na sinasabi kung saan niya totally nakuha yun. Ilang taon na po yung babae, ma'am? 20 daw po. Gaano siya nakatagal nagsama ng kapatid niyo? Hindi halos weeks. Isang linggo. Hindi ko kasi sila masyado kasi nakakausap dahil nandun ako sa taas. Hindi ko sila, doon sila kasi sa third floor. So, bakit niyo siya ilalapit sa akin ngayon? Ano ba naging problema ng babae? Kasi po may parang kung ano na po yung sinasabi niya. Kaya naaawa naman po ko kasi na babalitaan ko rito na inaano ng mga nag-i-bike. Ginagalaw nila. Tapos minsan nagdadala sa bahay, may mga nagnanakaw na po siya. Minsan pumupunta sa amin yung yung mga ninakawan niya, tinatanong sa amin. Sabi ko wala naman kaming alam. Kaya sabi ko gusto kong matulungan din siya kasi sabi nga ng kapatid ko baka daw na-depress dahil nga ganun daw nangyari. Sabi ko bago mo pa lang naman yan nakilala, paano naman made-depress agad? Ay yung asawa mo mas maraming problema. Ano nakita nyo sa kanya nung unang dala sa inyo? Siyempre, sabi nyo, inuwi siya ng kapatid niyo. Tahimik lang po. Tahimik lang. Opo. Tapos mga ilang araw, parang kumakanta na siya mag-isa. Ganun. Tapos minsan, naririnig ko sila nag-aaway ng kapatid ko, nagsisigawan. Sumisigaw siya, yung kapatid ko hindi. Pero siyempre, ma'am, nung bagong dating siya dyan sa inyo, siyempre, nakausap nyo pa, matino Hindi pa. ko po siya kinakausap eh. Hindi ko po siya... Hindi nyo man lang natanong
dun sa bata kung saan siya galing? Hindi ko talaga siya totally kinakausap kasi nga po, hindi ako payag na may dinadala yung kapatid ko doon. Bali, Oo. eto na lang po kagabi, doon ko lang siya kinausap kasi nga piniperwisyo niya yung e-bike ng kapatid ko, tinutumba niya. Di ba dapat dinala nyo sa barangay nyo? Hindi na po namin ginano kasi sabi nga nila hindi naman daw aanuin dahil Anong hindi ano? hindi nila makukuha dahil may something nga parang Kaya nga po, may something kaya nga ilapit sa barangay para dalhin sa mga... wala, hindi po namin siya nailapit. Kasi hindi nga rin po siya taga rito. Kaya sabi naman, kung saan ihahatid, di naman daw nila. Dapat makausap natin yung kapatid nyo kung saan niya nakuha, saan niya pinulot. Ano po yun, namamasada yung kapatid ng e-bike. Wala po siya ngayon dyan sa bahay. Namamasada po ng e-bike. Hindi ba pwede? Nandyan lang naman. Hindi ba pwedeng i-text ninyo? Kahit bago kasi ako makapag-isip or what. Siyempre ma'am, for safety din po. Kaya kailangan makausap ko rin sana muna yung kapatid ninyo. Makakuha lang ako ng mga update, idea. Pero parang nabanggit nyo, taga Pangasinan yung batang babae. Yun ang sabi niya, di ba nung una sabi niya taga Pangasinan. Oo. Kasi nung ipag ko, sabi taga La Union. Tapos kanina binabanggit niya, uuwi na siya ng Pampanga. Iba-iba na yung sinasabi niya. Tama, may Laguna pa. Pampanga, tapos ayun, Laguna daw sabi. Pero kanina sabi niya Pampanga eh. Tapos, pag nung nakaraan na nandito siya, nung nakabra siya, nagsisigaw siya dyan na, manood kayo ng Batang Quiapo. Sabi niya, nandun ako, basurera ako doon. Tapos nagpapara siya ng mga e-bike. Sabi niya, atid siya ng Divisoria, si Coco Martin ang magbabayad. Tapos yun na, nababalitaan namin na inaano siya ng mga e-bike boys, mga namamasada na e-bike. Ginagalaw-galaw daw, sabi nila. Kaya sabi ko, kesa naman ganyan na magpabalik-balik siya sa bahay, kailangan talaga madala siya sa shelter. Sabi ko nga sa kapatid ko, gusto niya kasi daw talaga tulungan. Sabi ko, pag tinulungan mo yan, gagastos ka dyan. Wala ka namang pera na pang support ako sakali. Kasi hindi niya kailangan yung kain lang eh. Parang kailangan niya po talaga makainom ng gamot. Kasi pag katulad yan, pag nakabra lang siya, ganyan, magsisigaw dyan. Ngayon, kanina nandyan, umalis daw umikot, pero nandyan po yung gamit niya. Nakiki-CR kung saan-saan, di na po namin pinapapasok sa amin kasi sa ibang tao man nagnanakaw siya paano pa sa amin. Kaya hindi po namin siya pinapapasok sa bahay. Yun po. Kanina po may dala siyang cellphone, 2 cellphone sa isang tablet. Tapos yung e-bike ng kapatid ko, tinakas naman niya ulit kaninang tanghali. Ang paalam niya doon sa kapitbahay namin, inutusan ko raw siya bumiling gulay. Sabi ko hindi ko inutusan. Kaya po sabi ko talaga, kailangan niya ng magpagamot kung sakali na talaga may sakit siya. Kailangan makausap ko sana yung kapatid ninyo kung saan niya nakuha. Kasi syempre, ito, magiging diretsahan lang din tayo. Sa inyo, sa side ninyo, intimano, inuwi ng kapatid ninyo, hindi nyo alam kung ano meron siya. Ngayon, na-discover nyo na kung ano meron siya. Tapos, syempre, iwas responsibilidad na. Pasensya na po, diba? Kasi nakikita ko, ayaw nyo, hindi nyo na kaya Kikita ko, nahihirapan na kayo, kaya tumawag na kayo kay Daddy Frankie. Nag-iingay po siya dun sa kapitbahay. Tapos nag-away sila, nagbabasag na siya ng gamit ng kapatid ko. Syempre may mga maliliit po na bata sa amin. Kaya, Kung talagang may something siya, natatakot po ako para doon sa mga pamangkin ko. Kasi may sanggol katabi ng kwarto nila, yung kapatid ko may anak na 4 months Anak ko 3 years old. Kababayan sila po yung nag-message kay Daddy Frankie at humihingi sila ng saklolo. Sabi kasi nila may babaeng nadidepress at gusto nilang tulungan ni Daddy Frankie. Pero ngayon lang po nila nabanggit sa akin na live-in pala ng kapatid nyo. Before. Kasi, gaya na sinabi mo kanina, inuwi niya. Diba? Tinulungan niya. Kasi nung unang dala niya yan, sabi niya po, kaibigan niya. Opo. Na galing probinsya, uuwi, lumuwas dahil ginugulpi ng kamag-anak. Kasi dahil wala na daw pong nanay at tatay. Yun ang kwento niya doon sa isang kapatid ko. Kasi, Ano pangalan mo?
ganda mo naman. Pero tawag ko sa akin, Lady Almaria Isabel. Ano pangalan ng nanay? Michael Karin and Marnel Carrier. Uy, salamat kuya. Pasensya na kami. Ilan kayo magkakapatid? Ang daughter lang po ako sa inyo. Pero po sa iba ko pong pamilya po, yung father ko po, Ebon de la Cruz po, his life po. Namatay po siya after na hindi po, nilabas po ako sa kanya kasi may mayamot po siya. Tapos si papa ko po, Mark Andres Pagalianis po, boy pa po. Nasa stigmata ko po siya. Pero ang pinakamalapit po na na-experience ko sa buhay sa pamilya ko po ito. Yung kinukulong ko tapos kinakatulang ko sa paa. Na parang kung baliw daw po ako kung lumabas kasi lalab daw po ako ng gala, kung saan daw po ako pumunta. Pero hindi po nila alam na inaayos ko yung pagmamahalan ng bata. Kaya yung sinabi sa sarili ko, ay tumayas na nga lang ako kung magpakalan. Alam niyo po ba na dito sa Manila, natuto po ako magpasura, magmalakan, magmalimos, magpunas-punas ng kotse, maging alipin, utusan ng mga sila Coco Martin, naging ano rin po, standby gym po ako bilang basurera sa Batang Quiapo, bilang si Babay sa Pagkalit po. Tapos po, ang pinaka-the best experience ko po yung nakilala ko po siya. Siya po yung nagbigay po sa akin ng inspirasyon na pumangat sa buhay. Kahit nasa tip na pinakamasakit na tip sa buhay ko, si Raymond lang po nagbigay po sa akin ng lakas po para bumangon. Kasi hindi po lahat ng bagay kailangan pamilya ang aasahan. Kailangan po natin sarili natin ang aasahan dahil sa lahat ng bagay ang pamilya pwede wala. Pero ang pag-ibig at sarili pwede wala. Kaya sana sa hiling ko ngayong yung birthday ko po, nung try ko sana gusto ko na pong bumalik na dati dahil hindi ko na po makapag-aral. Dahil po yung course na college, natapos. Namimiss mo ba yung pamilya mo? Diyos ko na po lahat ng pamilya ko po. Sa loob ng 20 years na mag-isa lang po sa Manila, basura. Tapos nagnangalaka, tapos nagpupula sa mga konti, utusan, tapos mamarka. Tapos sa DSWD po sa Delpan, nagtrato po ako doon. Sinusuntok ng mga baso sa day. Pero hindi po ako nilalaban kasi sabi nga po ng nanay at tatay ko, huwag kang lalaban pag wala ka mo sa ginawa. Kasi ang hirap po kasi mag-comply na wala din po sa buhay ko. Ang sakit na nga lang po ng pakiramdam na nangyari sa buhay ko. Dati negative ka. Pero nanalangin po ako, Lord, sana malagpasan niyo lahat. Kaya sana dati hindi matulungan niyo ako na bumalik ako sa pag-aaral kahit nasa project ko ako. Dati Frankie, gusto ko makapag-aaral na rin sa grade 10 po. Tuloy po, grade 10. Yung birth certificate ko po, nasa malasipin po lahat ng compliance. Taga Malasiki ka? Apo, Saan sa Malasiki? Papa ko, Sisins Veterinaryo po. Michael David po yung mga nagle-lecture ko yun po. Taga Malasiki ako. Doon po, ang pinaka-family ko po, ang mga nagle-lecture ko, yung mga David family. Sumiyuwi kita ngayon sa father mo. Opo, gusto ko po sanang kasama sa Raymond para may paalala po. Raymond, okay lang may damit ka dyan, pwedeng bihisan natin siya. Maraming damit kaya lang ewan ko saan na ano yun. Yung David ko po nandun, ate ko. Ate, may t-shirt. Okay, mag-t-shirt ka lang. T-shirt ba? May ano ba? Mananang t-shirt daw. May ano yan, pangarap ko sa buhay mo kami. Hirap po. At mabigyan po ng halaga. At maibigyan po ng halaga. Mahirap at Naniniwala ka ba kayo? Opo, that's super po. Always po yan simula po. Bata ko. Dinala ko po as Lord sa buhay. Kaya po sana pangarap ko mga pag-aaral ulit at mabigyan ko ng sarili kong bahay po. Sila Raymond po, sila nanay. Saan barangay ka sa Malasiki? Sa season street po rin yan. Ang gusto ko po sana ng bahay ko, may sila lang po sa akin sila ni Raymond po, dalawa. Walang po ako ng pamilya kasi may baby na po kami. Ganun ba? Kaya po, ako may asawa po siya pero mas pinili po ako kasi simula nung iniwan po sa asawa niya, ako po yung pinasayaan. Hindi na po siya mag-try, dati po mag-try po yan. Dati nga po, balibag po nga, balibag po nga yan eh. Minsan nga po sinasagot na si nanay eh. Minsan sinasagot na lahat. Pero nung simula po nung nakalig po ako, never na po siya nagpagdam. Palagi na po siya open sa lahat, open pa sa akin. Bilang asawa niyo po, palagi na po
pinapasaya. Hindi na po ako pinakalungkot. Sabi nga kay nanay, sabi nga ni nanay, mas masaya si Raymond kapag nandyan ka. Pero nung nalungkot po ako, nung nalaman ko po na may anak at may asawa siya. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi naman lahat ng tao perfecto. Kailangan ng tao may nagpagkakamali. Pero si Raymond po, alam po hindi niya po pagkakamali yun. Talaga po nakatakda sa kanya yung araw na yun na maghiwalay po sila at yung pitos po ang nagagampanan. Para sa akin po, ang inspirasyon ko sa buhay si Raymond po. Siya po yung pinakatapos na akin sa buhay ko. Siya po nagbigay ng inspirasyon. Siya po ang nagbigay sa akin yung anong karapat dapat ang tama. Siya po rin po sa akin ang magandang buhay ko. Kaya po gusto ko pong manatili sa kanya kasama sila. So, paano kayo nagsimula ni Raymond? Tara dito. No, ikaw lang. Gusto ko ikaw magkwento. Kami pong dalawa, nag-i-bike po siya. Ano po yun? Gutom na gutom po ako. Kakatapos ka lang po naglalakal, nagbasura. Tapos sabi niya, sakay kami. Sabi niya, oo, sakay ako. Gusto ko sana pumunta sa walang tao. Yung hindi ko gusto ko mapapaiyak ako. Tapos sabi niya po, miss, tulog ka na po, gising ka na po, nasan na po tayo? Nasa Binondo na tayo, saan po tayo? Gusto kong kumain, gutom ako, wala akong pera. Yan po, pinakain niyo po ako ng siomay. Pinaka-the-best na unang-una namin kinain siomay with rice, di ba? Tapos with steam. Tapos nagpasing po kami sa Binondo Bridge. Doon niyo po ako pinasaya, doon niyo po ako pinalagaan. Simula nun ko na po yung relationship. Paano ba niya pinasaya? Yung tipo po, binigyan niya ako pagkain para lang masumaya ako. Tapos niwala niya po yung lungkot ko. Pinitahan niya ako ng magagandang salita. Tapos sabi niya nga po sa akin hindi lahat ng bagay malungkot. Kailangan mo din sumaya. Ako, pagkakalitan. Kaya nga po sabi ko kay Raymond oo, kailangan ko sumaya pero ang lungkot palagi na dyan. Pero alam ko, kaya-kaya ko maging siya kasama ko. Kaya nga sabi ko kay Raymond salamat sa kanya kasi inalagaan niya ako sa loob ng ilang buwan, ilang years. Ilang buwan na ba kayo nagsasama ni Raymond? Mag 3 months na po. 3 months na. Opo. 3 months na po. After 3 months po, nung ko pa napagtanto na si Raymond po pala ang naka-destinate pa sa akin. Siya po pala nagbigay sa akin ng pinakamagandang disiplina at pinakamagandang asal. Siya po nagturo sa akin kung paano po maging babae. Kasi po patomboy-tomboy po ako Papupupupupuk dyan, mamon-mamon dyan. Mamaya-maya pupupugay ko din siya, sasampalik ko din siya. Pero tinitiis na po ako. Sabi ko nga dati Frankie, sabi ko sa kanya, sana sa loob ng 3 months, pagsagaan niyo ako. Napakasaludo ko kay Raymond kasi lahat ng sakit, lahat ng suntok, lahat ng pagtsatsaga hapon, nahabol niyo po ako nung nagtatakbo. Matagpuin po ako. Sinaga niya po yun, hindi na po ako iniwan. Hanggang sa po na hospital ako, nabangga po ako, nag-lap ng siya sa tabi ko. Tapos doon ko po nalaman na pinag ko pala ako sa kanya. Nabanggit mo kasi. Opo. Doon po ako unang-una pong nakilala kasi po nung nagngalakal po ako. Apoy namin ko, nagkamali po ako, nag-search po ako ng pagkain. Kasi nga po sa pangangailangan ko. Matagal ka dun sa DSW? Opo, 2 months po kasi pero nahirapan po ako doon. Hindi po kami kumakain ng tamang oras. Tapos po yung pagkain po namin, palagi tapos hindi pa po luto. Tapos baho po. Sabi ko, mag-isip na lang kasi ano po, pinalis na po ako kasi okay na po ang lahat. Pwede na po ako umuwi, hinatid po ako sa amin. Saan ka hinatid? Sa Malasiki po. Tapos bumalik po ulit ako, tapos doon ko po nakilala sa Ray. Doon na po nagsimula po. Ano sabi ng mga magulang mo? Sabi ko ng magulang ko kung saan ka masaya, susuportahan kita. Pag-aaral, pwede ka 2 years, 3 years. Pero pag natrabaho, araw-araw may pera. Yung binigay nila. Basta maging masikap lang yun. Teacher. Wait lang. Teacher nga, di ba? Teacher. Ayan, mas maganda. Okay lang ito na nakabito pa. Okay lang na nakabito Okay na pa. po. I-upload So, kasi gusto sa ko YouTube uwi ko. na tayo sa Malasigi. Opo, sana para may pakilala ko. Sabi mo na lang sa'yo paano yung mangyayari. Hindi, pinakamaganda. Uwi na tayo doon. Tapos ulit. Oo, tapos balikan natin sila pag okay na lang. Pero kaso nga po, gusto ko kami sa launan po. So po sana magpatid po kami ng magulang ko sa akin kasi madami po ako nanakit at galit sa kanila. Galit po po yun. Sinabi po nila na ako. Sinabi daw po nila na, ay, di kita na kumayos ka. Doon po ako nagbebete. Yung nalaman ko
po. Pupunta na. Hindi ko matatanggap yun. Kahit namin Umalis kayo dyan! Umalis kayo dyan! Bakit po kayo nandyan? Siyempre po, nung bata pa po ako, nalulog. Pero may asawa ka ba ba? Isa lang po ayaw niyo po. Sa totoo nga ba, yung po paglaruin sa maraming tao, nung mga nag-upload po sa akin eh. Gusto po nakakulong, parang prinsesa, kain, tulog, ayaw gumalaw. Ayaw nila ako paglilising, gusto nila kain, tulog lang, ayaw nila ako paglaruin. Nung tipong gusto ko naman po ma-experience sa pagiging bata ako. Kasi sa loob ng ilang taon, kailangan ko din po ma-experience sa pagiging bata. Kasi habang tumatanda, nawawala na po yung pagkabata eh. Hindi na mararamdaman yung saya habang kasama po sa rin. Kaya sabi ko kay Lord, sana po, habang tumatagal po, ma-realize ko na nag-ampun sa akin yung mga kasi ang inaanap ko lang naman po sa pamilya ko sa lahat ng pamilya ko, ampun man o hindi, nag-aaral at pagmamahalin lang. So, paano yan? Ganito mangyayari. O, sige. Kumain. Ay, hindi ka pa kumain. Gusto ko kasama yung Ano gusto family mong niya. pagkain? McDo! Ganito kasi ang mangyayari niya. Kasi taga-Malasiki din ako. Ano? Pero gusto ko po La Union, ayoko sa Malasigi. Oh, sige, Wala na po kasi si Papa sa Malasigi, nasa La Union na po. Nasa La Union. Nasa Mangkok. Dating sa La Union, alam mo na ituro kung saan yung bahay mo. Opo, kabisado ng kabisado ko. Gusto ko po kasama siya kasi sabi ko ni Mama, isama ko daw po. Depende sa kanya po. Opo, di ba nakausap ko lola ko? Sa La Ano sa Union. maya lola niya? La Union, yun na. Ewan ko. Kasi minsan ako yung video ko yun. Pero kasi ina-upload ko rin. Kaya Tapos sabi pa ng lola ko, nakapasyon ka na sa nakita, sorry sa pag-aalaga. Sana mapatawad mo ko, isama mo yung nag-alaga sa'yo para mapasalamatan namin. Kaya gusto ko po isama sa Raymond. Police po. Ganito ang mangyayari niya. Opo, Daddy. Bali, Thank you okay po. lang, okay lang. Okay lang, ganito yan. Behave ka lang, ha? Excited po. Okay, okay. Ganito yung gagawin. Daddy, gusto ko ng surprise birthday. Kailan po mararanasan? July birthday mo, kamo. Hindi po ako. Kailan birthday mo? Ano po, August 24. Celebrate namin ang birthday namin ng mama. Ayun, sa Ano ang gusto mo? Uwi ka sa mama. Ha? Yes po, kasama si Raymond. Hindi, ganitong gagawin natin. Daddy. Behave. Yes, yes, behave. Listen to me first. Tama ka pa. Okay. What can I listen to you? What can I help you? Magkakaroon ka muna, behave lang. Behave lang. Bakit hindi ka mapakali? Because I want Raymond come with me in La Union, in province. I want to join with Happiness Fitness in Beach. I want to have a get Dalawa yung pizza, no? Yeah, it's so good and false. It's so many good mountains. I want to see Raymond in my house, like in my mother. Kasi gusto ko makalala ng mother ko siya, ng minsan. Kaya gusto ko siyang dalhin kapag alis ko. Ako hindi po ako alis kung wala si Raymond. Dahil sabi ko, nangako po ako sa pamilya ko sa Laon. Dadalhin ko, nag-alaw sa kanya. Dahil siya po yun. Pero may asawa si Raymond. Pwede naman po isama. Hindi naman po ako nagagalit. Hindi rin po ako nagtatanim ng galit kay Raymond. Kung hindi niyo po kayang iwan yung pamilya niyo, okay lang po. Kaya ko naman po mag-isa. Pero nagpapasalamat pa rin po ako kay Raymond kasi naalagay niyo ako kahit may obligasyon siya. So, ganito ang gagawin natin. Ganito muna ang gagawin natin. mayroon sa ganyan. Pangalan niya Ikilig lang. ulit? Ano pangalan mo? Isabel po. Isabel, makinig ka. Isel po for sure. Isel. Isel, makinig ka. Isel. Isel, makinig ka. Ganito ang gagawin natin. Pupunta tayo sa Macau para makakain ka. Mayos, Diretso tayo sa shelter. Doon ka muna matutulog. Kasama si Raymond. Gusto ko katabi si Raymond. Ayaw ko. Hindi, pupunta ka doon. Walang Dahil ganito, makinig ka muna please. Makinig ka muna. Pupunta tayo sa Macau. Kakain tayo, kakain ka. And then punta tayo sa shelter kasi gabi na. Gusto ko katabi si Raymond. Oo, kukuha muna tayo ng gamit. Kinabukasan, saka tayo pagbiyahe. Kasama si Raymond. Dadaanan natin ka dito. Yay! Yay! Kung naman natin na nakita ko yung pagmamahal at pagkain.